Ang ikalawang orasyon. Sa sandaling iyon, naiintindihan nila ang kanilang sarili. Hindi na sila humiling, hindi na sila nakiusap. Sa halip, sabay-sabay nilang itinaas ang mga brilyante ng lupa, tubig, hangin, at apoy. At ginamit ang kapangyarihan ng apat na elemento upang lumikha ng pananggalang ng kamalayan. Isang kalasag na, hindi maririnig ni Gargan, hindi matatanaw ng kadiliman, at hindi maaabot ng kasakiman. Muling inulit ang panata, ngunit ngayon, ito'y hindi na lamang salita. Sa gitna nila, isang liwanag ang nabuo sa kalangitan. Hudyat ng pagkalinis ng kanilang mga damdamin at tuluyang pagputol sa tanikala ng kasakiman at manipulasyon. Mula noon, hindi na sila masakop ni Gargan. Ang pagsasanay ng mga kambal na diwa. Matapos ang ritual ng panata ng buong diwa, hindi agad bumalik ang mundo sa dating anyo nito. Ang hangin ay nanatiling tahimik na tila nagmamasid. Ang apoy ay hindi nag-aalab, kundi marahang humihinga. Ang tubig ay hindi umaagos, bagkus ay nakatigil na parang salamin. Ang lupa naman ay tila mas mabigat, mas buo, mas buhay. Ito ang katahimikang sumusunod sa isang katotohanang tinanggap. Sa gitna ng sagradong pook, nakatayo ang apat na sangagre, pagod, ngunit gising ang diwa. Hindi na sila nanginginig sa takot, kundi sa pag-asam. Ramdam nila na ang kanilang dinaanan ay simula pa lamang at ang tunay na pagsubok ay magsisimula sa pagkilala sa lalim ng sarili. Isa-isa, humiwalay ang mga kambal diwa mula sa liwanag ng mga brilyante at doon nagsimula ang tunay na pagsasanay. Erenia at Dia, ang lihim ng hangin. Sa isang kisap mata, nawala ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Dia. Ang mundo ay tila humiwalay sa kanya at siya'y napalibutan ng walang hanggang bugso ng hangin. Walang itaas, walang ibaba, tanging galaw. Sa harap niya, dahan-dahang nabuo ang anyo ni Erenia. Ang kanyang katawan ay tila hinubog mula sa liwanag at alon ng hangin, patuloy na nagbabago, walang permanenteng anyo. Ang hangin, wika ni Erenia, ay hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Kung gusto mo itong utusan, kailangan mo munang matutong makinig. Sa unang aral, tinuruan niya si Dia ng ilusyon ng galaw. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng hangin sa tiyak na direksyon, nakalikha si Dia ng mga figurang tila buhay. Mga anyong gumagalaw, umaatake, at umiilag na parang tunay na mandirigma. Ngunit sa bawat ilusyon, pinatigil siya ni Erenia. Hindi sapat ang lokohin ang mata, wika niya. Kung ang isip mo ay magulo, ikaw ang unang malilinlang. Doon itinuro ang tulis ng pag-iisip. Natutunan ni Dia na ang hangin ay sumusunod sa linaw ng kaisipan. Kapag may alinlangan, humihina ang bugso. Kapag malinaw ang layunin, ang hangin ay nagiging sandata, matulis, eksakto, at hindi nagkakamali. Sumunod ang hakbang ng bulong. Tinuruan siyang maglakad sa pagitan ng mga agos ng hangin, gumalaw ng walang tunog, at mawala sa paningin ng kalaban. Sa bawat maling galaw, siya'y bumabagsak. Sa bawat tamang hinga, siya'y lumulutang. Ngunit ang pinakamapanganib na aral ay ang agos ng isipan. Dito, hindi na hangin ang kanyang binabasa, kundi ang intensyon ng kalaban. Sa pagbabago ng hangin sa paligid ng isang nilalang, natutunan ni Dia na malaman kung ito'y magsisinungaling, aatake, o tatakas. Sa huling aral, binuo ni Erenia ang belo ng unos. Isang pananggalang na gawa sa umiikot na hangin na hindi lamang humaharang sa pisikal na pinsala, kundi sa mga bulong, takot, at mental na manipulasyon. Pagkatapos ng pagsasanay, si Dia ay hindi na lamang mabilis. Siya'y naging matalas ang isip, tahimik ang galaw, at hindi na basta nababasa ng kaaway. Lavania at Flamara. Ang apoy na may kalooban sa isang pook na tila walang hangganang baga at abo, nakaluhod si Flamara. Ang apoy sa kanyang paligid ay sumisiklab sa bawat alaala ng galit, sakit, at pagkawala. Mula sa apoy, umusbong si Lavania, ang kambal na diwa ng apoy. Ang kanyang ningas ay hindi mapanira. Ito'y maliwanag, mainit, ngunit kalmado.
Ang apoy, wika niya, ay hindi galit. Ang galit ay takot na hindi mo pa tinatanggap. Sa unang aral, ipinakilala ang apoy ng diwa. Ito'y apoy na hindi sumusunog ng laman, kundi ng kasinungalingan at panlilinlang. Sa bawat pagsiklab nito, nadama ni Flamara ang mga takot na matagal niyang ikinubli. At sa pagtanggap, ang apoy ay naging malinaw. Sumunod ang ganap na inferno. Hindi ito tungkol sa lakas, kundi sa kontrol. Tinuruan siyang paliitin ng apoy hanggang sa maging tila kandila at palakihin ito nang hindi nawawala ang sarili. Sa bantay ng Phoenix, natutunan niyang gawing panangga ang apoy. Isang kalasag na ginagawang lakas ang bawat pinsala. Ang alaalang baga ang pinakamahirap. Hinarap ni Flamara ang bawat sandali ng pagkatalo. Sa bawat alaala, muntik siyang lamunin ng apoy. Ngunit sa pagtanggap, ito'y naging liwanag. Sa huling aral, isinilang ang apoy ng katotohanan, isang ningas na kusang naglalantad ng lihim, kahit pa ito'y mula sa isang Diyos. Sa pagtatapos, ang apoy ni Flamara ay hindi na mapusok. Ito'y matapang, tapat, at may awa. Celebes at Adamos, ang katahimikan ng kalaliman. Sa kailaliman ng isang sagradong dagat, lumubog si Adamos, walang liwanag, walang tunog, tanging pintig ng sariling puso. Mula sa dilim, lumitaw si Celebes, ang kambal na diwa ng tubig, palaging nagbabago ngunit hindi nawawala. Ang tubig, wika niya, ay hindi palaging umaalon. Ngunit sa katahimikan nito, naroon ang tunay na lakas. Ang unang aral ay ang isip ng payapang tubig. Tinuruan si Adamos na panatilihin ang katahimikan ng isip kahit sa gitna ng kaguluhan. Kapag ang isip ay magulo, ang tubig ay sumusunod. Kapag payapa, ang tubig ay nagiging sandata. Sumunod ang utos ng Agos kung saan natutunan niyang baguhin ang direksyon ng tubig. Hindi sa puwersa, kundi sa pag-unawa sa daloy. Sa daloy ng paggaling, natutunan niyang gamitin ang tubig upang pagalingin hindi lamang ang katawan, kundi pati ang sugat ng damdamin. Ang alon ng alaala ay nagbukas sa kanya ng kaalaman ng tubig. Mga alaala ng ulan, ilog, at dagat na nagdaan sa libu-libong taon. Sa huli, itinuro ang bantay ng kalaliman, isang depensang kayang salagi ng bigat ng mundo at presyo ng kadiliman. Pagkatapos ng pagsasananay, si Adamos ay naging tagapagpahupa ng unos at bantay ng balanse. Harahen at Terra. Ang pundasyon ng mundo sa puso ng lupa, nakatayo si Terra. Ramdam niya ang bigat ng mundo at responsibilidad. Sa kanyang harapan, umusbong si Harahen, ang kambal na diwa ng lupa, matatag at tahimik. Ang lupa, wika niya, ay hindi nagmamadali. Ngunit ito ang sandigan ng lahat. Tinuruan siya ng dama ng mundo, ang kakayahang maramdaman ang galaw ng lupa at panganib. Sa buhay na baluti, natutunan niyang gawing panangga ang lupa. Ang gapos ng ugat ay nagturo sa kanya ng pagpigil, hindi panira. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang kaloobang bato, isang tibay ng isip na hindi nababasag ng takot. Sa huli, itinuro ang angkla ng mundo, ang kakayahang panatilihin ang balanse ng lupain. Pagkatapos ng pagsasanay, si Terra ay naging sandigan ng lahat. Ang pagbabago ng matapos ang lahat, nagtipon muli ang apat, ngunit hindi na sila tulad ng dati. Ang kanilang kasuotan ay nagbago, hinubog ng kaalaman at diwa. Ang hangin ay yumakap kay Dia. Ang apoy ay naging tanda ng tapang ni Flamara. Ang tubig ay umagos sa anyo ni Adamos. Ang lupa ay humugis sa tindig ni Terra. Sa Encantadia, isang bagong panahon ang isinilang. At sa dilim, si Gargan ay umatras. Alam niyang sa unang pagkakataon, may mga sanggreng hindi na niya kailanman masasalanta.